Sino ang mag-aakala na ang lalaking hinubaran ko ng polo shirt sa ibabaw ng isang marangyang kama sa Bonifacio Global City habang dinadama ang mainit niyang hininga na amoy peppermint at alak ay ang mismong ex-boyfriend ko na nambasag ng puso ko noong college. Isang gabi na puno ng init, gigil at pagnanasa na nagsimula sa isang simpleng transaksyon ng pera dahil sa mga oras na iyon. Ako ay isang male escort at siya ang mayamang kliyente na nagbayad para sa katawan ko. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa at laging totoo. Bago natin tuluyang buksan ang mainit at madamdaming kwentong ito, siguraduhin munang nakasubscribe kayo dito sa ating YouTube channel. I-click nyo na rin ang notification bell at i-like ang video na ito para lagi kayong updated sa mga pinakabagong kwento ng pagnanasa at pag-ibig na siguradong kapupulutan ninyo ng aral. Gusto ko muna nga palang magbigay ng isang malaking shoutout kay Aldrin Gervasio na masugid na nakikinig mula sa Pandi, Bulacan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa. Handa na ba kayo? Tara, pakinggan na natin ang kwento. Kuya Will, magandang gabi po sa iyo at sa lahat ng nakikinig. Matagal ko rin pong pinag-isipan kung ipapadala ko ba itong kwento ko sa programa mo. Dahil natatakot ako na baka husgahan ako ng mga tao. Pero naisip ko na, wala naman silang kilala sa akin kundi ang pangalan kong Denver. Kuya Will, 25 years old pa lang ako ngayon. Pero ang pakiramdam ko ay parang dumaan na ako sa napakaraming matitinding pagsubok. Dahil sa bigat ng naging karanasan ko rito sa Maynila. Galing ako sa probinsya at lumuwas lang noon para mag-aral sa kolehiyo. Kaya lang, noong biglang magkasakit ang nanay ko, ay napilitan akong tumigil sa pag-aaral. Kinailangan ko ng mabilisang pera para sa mga gastusin sa ospital at sa gamot. Doon ako pumasok sa mundong hindi ko akalaing mapupuntahan ko, ang pagiging isang male escort. Gusto ko lang pong linawin, Kuya Will, na hindi ako yung escort na madalas makita sa madidilim na eskinita na kung ano-ano lang ang ginagawa. Klase ang ahensya na kinabibilangan ko noon. Ang naging trabaho ko talaga ay maging isang boyfriend for hire. Ako yung binabayaran ng mga kliyente na gustong magmayabang sa harap ng mga ex nila. O kaya naman ay yung mga taong ayaw mag-isa at gustong may mayakap sa malamig na gabi. May mga kliyente rin ako na galing sa maririwasang pamilya na ayaw lang magmukhang kawawa kapag may mga family reunion. Matangkad ako, maayos ang mukha, at katamtaman lang ang hubog ng katawan kaya naman swak na swak ako sa panlasa ng mga mayayamang kliyente. Nasasanay na nga ako sa ganoong takbo ng buhay noon kung saan laging suot ang mga mamahaling damit na pahiram lang ng aming opisina. May pabango na amoy mayaman. At may kasamang plastik na ngiti na ensayado sa harap ng salamin bago humarap sa tao. Pero isang gabi ng Biyernes, doon na po biglang nagbago ang lahat. May nakuha akong bagong booking sa isang sikat at mamahaling kondo sa may Bonifacio Global City. Ayon sa detalye na ibinigay ng ahensya ko, isang matagumpay na arkitekto ang kliyente ko na nagngangalang Joel. Malaki ang naging offer na bayad sa akin nung gabi na iyon, triple sa normal na rate ko dahil overnight ang naging request ng kliyente. Pag-akyat ko sa 22nd floor, huminga muna ako ng malalim para ihanda ang sarili ko bago dahan-dahang kumatok sa pinto. Noong bumukas ang pinto, parang biglang nanigas ang buong katawan ko, Kuya Will. Ang lalaking nakatayo sa harap ko na may hawak na baso ng alak ay walang iba kundi si Joel. Siya ang ex-boyfriend ko noong panahon ng college. Siya ang lalaking naging dahilan kung bakit ako natutong magmahal ng totoo noon. At siya rin ang tao na tuluyang nambasag ng puso ko noong bigla na lang siyang makipag-break ng walang malinaw na dahilan bago siya graduate. 10 taon kaming walang naging balita sa isa't isa pagkatapos ng hiwalayan na iyon.
Hindi ko talaga akalain na paglipas ng mahabang panahon ay muli kaming magkakaharap. At ang masakit pa rito, nakatayo siya sa harap ko ngayon bilang isang kliyente na nagbayad para sa oras at presensya ko. Denver, binanggit niya ang pangalan ko, Kuya Will. Halatang nagulat din si Joel noong gabing iyon dahil halos mabitawan niya ang hawak niyang baso ng alak. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang polo shirt kong hapit at ang sapatos kong makintab ay parang biglang naging napakabigat sa pakiramdam ko. Gusto ko sanang tumakbo pabalik sa elevator para tumakas. Pero agad kong naisip ang bayad. Kailangan ko talaga ng pera para sa mga gamot at maintenance ng nanay ko. Kaya naman, pinilit kong isuot ang profesional kong ngiti. Sinabi ko sa kanya, "Good evening, Sir Joel. I'm Denver, your date for tonight." Formal ang naging bati ko. Kahit na sa loob-loob ko ay parang pinipiga na ang puso ko. Natawa si Joel ng mahina. Pero bakas ang pait sa boses niya. Pagkatapos kong magsalita, sabi niya sa akin, "Sir Joel? Wow. So, totoo nga pala ang balita na nagtatrabaho ka na sa ganitong kalakaran." Pinatuloy niya ako sa loob ng napakaganda at napakalaking kondo niya. Amoy mamahaling kandila ang buong paligid, may malambot na sofa at tanaw na tanaw ang mga ilaw ng lungsod mula sa malaking bintana. Naupo siya sa sofa at pinag-cross ang mga binti niya bago muling nagsalita. Sabi niya, "Maupo ka, Denver. Huwag kang matakot dahil binayaran kita, kaya gagawin mo ang gusto ko." Kuya Will, napakasakit pakinggan na ang taong dati ay kayakap ko lang habang naghahati kami sa isang basong noodles sa dormitoryo, ay parang iba na ang trato sa akin ngayon. Naupo ako sa tapat niyang upuan habang pinipilit ko na huwag manginig ang aking mga kamay. "Ano po ang gagawin natin, sir? May pupuntahan ba tayong event?" Tanong ko sa kanya. Tumingin si Joel sa akin ng diretso sa aking mga mata, habang hawak ang profile card ko mula sa aking ahensya kung saan nakasulat na hindi nga ako nakatapos ng aking pag-aaral. Sabi niya sa akin, "Walang event. Gusto ko lang ng kasama ngayon. Gusto kong makita kung gaano kagaling ang isang professional boyfriend na tulad mo. Sige nga, akitin mo ako at ipakita mo sa munti kong silid kung bakit ka mabili." Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding init at tensyon sa loob ng silid. Hindi ko malaman kung galit ba si Joel o may iba lang siyang gustong patunayan. Pero ang titig niya, Kuya Will, ay parang kuryenteng gumagapang na tagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ko. Doon ko naramdaman na magiging mahaba at mapanganib ang gabing ito para sa natutulog kong damdamin. Hindi ako sumagot agad kay Joel noong sandaling iyon, Kuya Will. Sa trabaho ko bilang escort ay marami na akong nakuhang kakaibang request mula sa iba't ibang tao. Pero ibang-iba ang isang ito. Si Joel ang nasa harap ko. Ang lalaking pilit kong kinalimutan sa loob ng napakahabang panahon. Tumayo ako mula sa aking upuan. Dahan-dahang lumapit sa kanya at tumabi sa kanya sa malambot na sofa. Naramdaman ko ang pagpipigil niya ng hininga noong pumasok ako sa personal space niya. "Kung iyan ang gusto mo, sir." Bulong ko sa kanya gamit ang pinakamalambing kong boses na madalas kong ginagamit kapag nagtatrabaho ako. Inabot ko ang aking kamay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang panga. May kaunting balbas na siya ngayon, hindi tulad noong panahon namin sa college na makinis pa ang kanyang mukha. Lalong naging maskulado rin ang kanyang katawan ngayon dahil halatang madalas siyang mag-gym. Pero imbes na lumayo siya sa akin, biglang hinawakan ni Joel ang aking kamay. Mahigpit ang pagkakahawak niya, pero hindi naman masakit. "Ganyan ka ba sa lahat ng mga kliyente mo, Denver? Madaling humawak at madaling magpalambing?" Tanong niya sa akin habang medyo gumaralgal ang kanyang boses. Tumingin ako ng diretso sa kanya at tuluyan ko nang tinanggal ang plastic kong ngiti. Sinabi ko sa kanya, "Trabaho ito, Joel.
Ikaw ang nag-book sa akin gamit ang index card ko, hindi ba? Kung ayaw mo sa serbisyo ko, ay pwede naman akong umalis ngayon na. Pero hindi ko na ibabalik ang down payment na ibinigay mo. Binitawan niya ang aking kamay pagkatapos kong magsalita, sabay sandig sa sofa at tumingala sa kisame. Sabi niya sa akin, "Huwag kang umalis. Manatili ka riyan sa tabi ko dahil gusto kong malaman kung bakit ka nagkaganito. Iniwan kita noon para mag-focus muna sa career ko at para maging isang ganap na arkitekto. Nag-aral ako ng mabuti sa ibang bansa para magkaroon ng magandang kinabukasan na para sa ating dalawa sana. Pero bakit noong pagbalik ko ay ganito na ang madaratnan ko?" Natigilan ako ng husto sa sinabi niya, Kuya Will. Doon ko lang nalaman ang totoong dahilan kung bakit siya biglang naglaho noon. Hindi pala dahil sa hindi niya ako mahal, kundi dahil natakot lang siya na maging pabigat sa akin habang naghihikahos din siya sa buhay. Pero huli na ang lahat ng mga paliwanag na iyon. Ang realidad noong gabing iyon ay nakaupo kami sa magkabilang dulo ng aming nakaraan at kasalukuyan, at ang tanging tulay na nag-uugnay sa aming dalawa ay ang perang ibinayad niya para sa mga oras ko. Naging tahimik ang sumunod na ilang oras sa loob ng kondo. Nag-inom lang si Joel habang ako naman ay nakaupo lang sa tabi niya sa sofa. Tahimik na nakikinig sa mga kwento niya tungkol sa mga tagumpay niya bilang arkitekto at sa mga malalaking proyekto na hinahawakan niya ngayon. Pero habang lumalalim ang gabi at unti-unting nauubos ang alak, napansin ko na nawawala na ang galit sa mga mata niya. Napalitan ang pait ng isang matinding pangungulila. "Namiss kita, Denver. Sobra," bigla niyang sinabi sa akin habang nakatitig ng malagkit. Ang mga mata niya noong sandaling iyon ay mapungay na rin dahil sa tama ng alak. "Kuya Will," doon na po ako tuluyang bumigay. Ang puso ko na 3 years kong pinatigas at pinrotektahan para sa trabahong ito ay biglang lumambot na parang yelo na nailagay sa ilalim ng araw. "Namiss din kita, Joel." Tapat kong sagot sa kanya, wala nang halong plastik ng ngiti o pagpapanggap. Lumapit siya sa akin at naramdaman ko ang kakaibang init mula sa katawan niya na unti-unting gumagapang sa akin. Hinarap niya ako at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ulit ang pamilyar na tibok ng puso ng totoong Joel na minahal ko noon. Dahan-dahang lumapit ang mukha niya sa akin, hanggang sa maramdaman ko na ang mainit niyang hininga na amoy alak at peppermint. Noong maglapat ang mga labi namin, parang sumabog ang isang matinding apoy mula sa mga emosyon na kinimkim namin sa loob ng 10 years. Hindi ito tulad ng mga halik sa mga regular kong kliyente na mekanikal, malamig at walang buhay. Ang halik na ito, Kuya Will, ay punong-puno ng gigil, sakit at pag-ibig. Hinila niya ako paitaas at binuhat patungo sa malaki niyang kama. Ang bawat paghawak niya sa balat ko ay parang kuryente na nag-iiwan ng marka. Habang tinatanggal niya ang polo shirt ko, naramdaman ko ang isang matinding excitement na matagal ko nang hindi nararanasan sa buong buhay ko. Sa ibabaw ng malambot na kama at sa ilalim ng malamig na aircon, pinagsaluhan namin ang isang gabi na puno ng init, na tila ba doon namin ibinuhos ang lahat ng mga taon na nawala sa aming pagkakahiwalay. Kinabukasan, nagising ako na sumisikat na ang araw sa labas ng malaking bintana. Nakayakap pa rin sa akin si Joel mula sa likod noong oras na iyon. Ang bigat ng braso niya sa bewang ko ay nagpaparamdam sa akin ng isang uri ng kaligtasan na matagal ko nang hindi nararanasan. Pero habang nakatitig ako sa kisame ng silid, bigla po akong binalot ng realidad. Mali-escort lang ako, samantalang siya naman ay isang sikat at mayamang arkitekto. Ang gabing nagdaan, gaano man katamis at kainit, ay nagsimula lang naman sa isang transaksyon. Binayaran niya ako
para magpanggap na boyfriend niya sa loob ng ilang oras. Dahan-dahan kong tinanggal ang braso niya para hindi siya magising sa pagkakahiga. Tumayo ako, pinulot ang mga kalat kong damit sa sahig at mabilis na isinuot ang mga ito. Habang nag-aayos ako ng sarili sa harap ng salamin sa loob ng banyo, parang hindi ko matitigan ang sarili kong mukha. Nakita ko ang isang lalaki na nagbenta ng sarili niyang gabi sa kanyang pinakaunang pag-ibig. Paglabas ko ng banyo, gising na pala si Joel. Nakaupo na siya sa gilid ng kama, gulo-gulo ang buhok at nakatingin sa akin ng may matinding pag-aalala. "Aalis ka na?" tanong niya sa akin gamit ang mababa niyang boses. "Tapos na ang oras ko, Joel. Hanggang 6 o'clock ng umaga lang naman ang naging booking mo sa akin," sagot ko sa kanya. Pinilit kong ibalik ang profesional kong tono, kahit na parang may malaking bara na sa aking lalamunan. Tumayo si Joel mula sa kama at lumapit sa akin. Kinuha niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isang makapal na bundle ng pera na mas malaki pa sa napagkasundo ang halaga sa ahensya. Inabot niya ito sa akin at pinalapit sa mukha ko. Sabi niya, "Para sa iyo ito at gusto kong mag-quit ka na sa trabahong ito ngayon din. Dahil ayokong may ibang lalaki na humahawak sa iyo, Denver. Mag-umpisa tayo ulit dahil ako na ang bahala sa lahat. May kumpanya ako, kaya kaya ko kayong buhayin ng pamilya mo." Tiningnan ko ang hawak niyang pera. Pagkatapos ay tiningnan ko siya ng diretsyo. Doon ko naramdaman ang isang matinding sampal ng katotohanan sa pagkatao ko. "Ano ito, Joel? Bubuhayin mo ako? Gagawin mo ba akong permanenteng escort mo na ikaw lang ang may karapatang gumamit?" Galit kong tanong sa kanya noong sandaling iyon. Hindi ko na talaga napigilan ang emosyon ko, Kuya Will. Nasaktan ako ng husto dahil pakiramdam ko, kahit anong init at pagmamahal ang ipinakita niya sa akin kagabi, ang tingin niya pa rin sa akin ay isang bagay na pwedeng bilhin at ariin dahil lang may pera siya ngayon bilang isang malaking arkitekto. Hindi sa ganoon, Denver. Gusto lang kitang tulungan dahil mahal kita. At ayokong ginagawa mo ang bagay na iyan sa ibang mga lalaki. Sigaw din niya sa akin habang pilit na hinahawakan ang dalawa kong kamay. Pero binitawan ko ng marahas ang hawak kong pera. Kaya naman hinayaan ko na lang magkalat ang mga bills sa sahig ng marangyanyang kondo. Kung gusto mo talaga akong tulungan noong una pa lang, sana hindi mo ako iniwan noong panahong halos mamatay ako sa hirap. Sana hindi mo hinayaang pumasok ako sa ganitong uri ng trabaho. Ngayong maayos na ang takbo ng buhay mo, babalik ka ngayon para ayusin ang sa akin na parang isang sirang disenyo ng mga gusali mo? Umiyak ako ng husto noong oras na iyon, Kuya Will. Doon ko nailabas ang lahat ng pait na itinago ko sa loob ng maraming taon. Si Joel naman ay natulala sa mga narinig niya at dahan-dahang pumatak din ang mga luha mula sa kanyang mga mata. "Patawad, Denver. Akala ko kasi ay sapat na ang tagumpay ko ngayon para bawiin ka. Hindi ko alam na mas malalim pala ang sugat na naiwan ko sa iyo noon," bulong niya sa akin habang nakayuko. Tinalikuran ko siya pagkatapos niyang magsalita. Kinuha ko agad ang bag ko at mabilis na naglakad patungo sa pinto ng kanyang kondo. Kahit gaano ko kagustong tumakbo pabalik sa mga yakap niya noong gabing iyon, alam ko na may mga bagay na kapag nabasag na ay hindi na pwedeng idikit ng basta-basta lang. Pagbaba ko ng building na iyon, sumakay agad ako sa isang taxi, Kuya Will. Ang sakit-sakit talaga ng naramdaman ko sa loob. Akala ko noong una, ang pagiging escort ay madali lang basta't marunong kang magpanggap sa harap ng ibang tao. Pero ang pinakamahirap na bahagi pala ng trabahong ito ay kapag ang nakaraan mo ang naging kliyente mo. Dahil kailangan mong magpanggap na hindi ka nasasaktan.
habang binabayaran ka niya para lang sa oras mo. Pagdating ko sa bahay namin, nagpadala ako agad ng mensahe sa ahensya ko at sinabi kong nag-resign na ako. Tama naman si Joel sa bahaging iyon. Kailangan ko nang itigil ang ganoong trabaho dahil unti-unti nitong pinapatay ang natitira kong dignidad. Ginamit ko ang mga natitira kong ipon para magtayo ng isang maliit na online business na nagbebenta ng mga gamit sa bahay. At unti-unti ay naging maayos naman ang takbo ng buhay namin ng nanay ko. Isang buwan matapos ang gabing iyon, nagulat ako nang biglang may kumatok sa pinto ng bahay ko. Isang lalaki ang nag-abot sa akin ng isang legal na dokumento na galing sa kumpanya ni Joel. Pagbasa ko sa papel, isa palang kontrata ito para sa isang permanenteng trabaho bilang office administrator sa mismong architectural firm ni Joel. Dahil alam niya na hindi ako nakatapos ng college dahil sa kahirapan, ginawan niya ako ng paraan para magkaroon ng isang disenteng trabaho sa opisina niya kung saan malaki ang sweldo at may magagandang benepisyo. Ginawa niya ito para hindi ko na kailangang ibenta ang sarili ko sa iba, para lang kumita ng pera. May kasama rin itong sulat mula sa kanya na may nakalagay na, "Denver, alam kong hindi mo tatanggapin ang pera ko, kaya naman bilang isang arkitekto at may-ari ng kumpanya, binibigyan kita ng pagkakataon na magkaroon ng isang disenteng simula sa buhay. Hindi mo kailangang makipagbalikan sa akin kung ayaw mo. Ang gusto ko lang ay maging ligtas ka." Kuya Will, dito na po tuluyang nagtatapos ang kwento ko. Matapos kong pag-isipan ng ilang araw ang inialok niyang trabaho, ipinabalik ko rin ang kontrata sa opisina ni Joel sa pamamagitan ng isang courier. Nilagyan ko ito ng isang maikling tala na may nakasulat na, "Salamat Joel, napakalaking tulong nito sana para sa akin, pero mas gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong bumangon ng hindi umaasa sa tulong mo o sa kahit kanino. Iwanan na natin ang nakaraan kung saan ito nararapat, dahil ito na ang magsisilbing closure para sa ating dalawa." Doon ko na-realize na ang tunay na pag-ibig ay hindi naman laging nagtatapos sa kasal o sa pagiging magkasama habang buhay. Minsan, ang pinakamagandang ending pala ay ang pagpapalaya sa isa't isa ng may bitbit na respeto at kapayapaan sa loob ng puso. Ngayon ay masaya na ako sa aking maliit na online business. Wala na ako sa marangyang kondo sa BGC, wala na akong suot na mamahaling pabango, at hindi na rin ako nagpapanggap bilang boyfriend para lang sa pera ng ibang tao. Pero tuwing gabi, kapag biglang pumapasok sa isip ko ang gabing iyon, hindi na galit o pait ang nararamdaman ko, kundi naging isa na itong mainit na alaala. Na minsan, sa buhay ko ay may isang Joel na nagmahal sa akin ng totoo, at may isang Denver na natutong tumayo sa sarili niyang mga paa ng may dignidad. Kaya sa mga nakikinig ngayon na nakakaranas din ng matitinding pagsubok sa pag-ibig o sa buhay, huwag na huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. May mga pagkakamali man tayong nagagawa dahil sa kagipitan, pero lagi tayong may pagkakataon na magbago at magsimulang muli mula sa simula. Maraming salamat Kuya Will sa pagbasa ng kwento ng buhay ko. Sana ay nag-iwan ito ng magandang aral sa iyong mga tagapakinig ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. At doon, nagtatapos ang liham ni Denver para sa atin ngayong gabi. Alam mo, Denver, habang pinapakinggan ko ang kwento mo, hindi ko maiwasang humanga sa tapang na ipinakita mo. Maraming tao ang kayang mahalin ng iba, pero hindi lahat ay kayang piliin ang sariling dignidad kapag dumating ang pinakamahirap na pagkakataon. Masakit man ang naging kapalaran ninyo ni Joel, pero sa tingin ko, pareho kayong natutong tanggapin na may mga pag-ibig na hindi para balikan, kundi para maging aral at magandang alaala. At para sa iyo, Denver, sana ay ipagpatuloy mo ang bagong buhay
na binuo mo para sa sarili mo. Patunay ang kwento mo na hindi nasusukat ng nakaraan ang halaga ng isang tao. Kahit gaano man tayo kalayo sa ating mga pangarap, lagit-laging may pagkakataon pa rin tayong bumangon at magsimulang muli. Ang aral ng kwentong ito, mga ka-desires, ay hindi lahat ng pagmamahal ay dapat ipaglaban hanggang dulo. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagpapatawad, pagtanggap, at pagpili sa sarili upang tuluyan ng makausad. Kayo naman, mga ka-desires, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Denver? Tama ba ang naging desisyon niyang tanggihan ang alok ni Joel at magsimula sa sarili niyang mga paa? O kung kayo ang nasa sitwasyon niya, ano ang gagawin ninyo? Ibahagi ang inyong opinyon at payo sa ating comment section. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa M2M Desires at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod pa nating mga kwentong puno ng pag-ibig, aral at emosyon. Ako si Kuya Will. At magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento. Magandang gabi, mga ka-desires.